So hello guys, good morning. So welcome back to my YouTube channel. This is Autoboyson. So mayroon tayo dito nga customer, ah, Nissan Serena imported. So ang issue nito guys ay mausok. So sa mga baguhang mekaniko, sa mga gustong magkaroon ng idea kung mausok yung sasakyan ninyo, kadalasan kasi tinitingnan ng nakasanayan ng mekaniko ay yung injector kaagad, injection pump. So magsisimula tayo minsan kadalasan sa filter, sa air filter. Pag barado, mausok. At saka kung walang air filter din, magiging mausok din. So mayroon at saka wala, nagiging mausok, except doon sa barado talaga, makapalang usok nun. Tapos minsan ito map sensor nya, pag palyado na to, malfunction, nagiging mausok din itong map sensor. Yan. Tapos filter. So tapos turbo, yun sa baba. So nagiging mausok yan pagkasira ng turbo or mulusot na yung lubrication nya. Tapos minsan sa mga vacuum, kagaya nito, mga vacuum nya, diaphragm, nagiging mausok din yan. At saka dito sa PCB, nagiging mausok din. Tapos doon naman sa kabila, sa injector at saka injection pump. So kung ang injector ay malfunction na, yung fuel spray nya makapal, nagiging mausok. Tapos kung manipis naman, nagiging mausok din, pero may kasamang palya. Tapos doon sa injector naman, ganun din, may kasamang palya pagka kinakapos ng supply. At kung sobrang supply naman, nagiging mausok at minsan may palya rin. So dito sa case nito, sa customer natin ngayon, ang case nya ay nagiging mausok dahil sa PCB, at saka yung sa turbo. So ito yung PCB dito, positive crankcase ventilation. Ito yung hose nya. So yung hose na yan, direkta yan dito, turbo, air duct to ng turbo, patungo doon sa turbo, nasa ilalim. So ano ba ang nagiging dahilan nito guys, kung bakit nagiging mausok siya? So ito yon, explain ko sa inyo. Panoorin nyo lang yung video, sundan nyo lang, para sa mga baguhan mekaniko at sa mga customer na gustong magkaroon ng kaalaman. Ito ang para sa inyo ng video. So dito nagiging mausok siya guys. Bakit? Yung PCB nya dito, PCB nya dyan, sira na yung PCB. So pag sira na yan, hindi na siya nagko-close o wala nang control, dire-diretso na open. So ang moisture or mist ng oil na habang umaandar, dumadaloy dito. Kasi dapat ito magre-release lang to siya kung grabe na yung pressure nya. Kaso sa case na to guys, hindi siya nag-release na normal. So naka-open na yan. So pag open, dire-diretso na yung mist nya dito, malakas na yung mist nya. Tapos itong hose na to nakakabit dito, yan, para lubrication ng compressor wheel nya sa turbo, lubrication. So galing dito, pag sira na, lusot yung mist na makapal, tapos diretso dito. Pagdating dun sa turbo, malulubricate nga niya, pero ang problema, pumapasok ng husto dito sa intake. Pagpasok dito ng langis sa intake, pupunta dito sa intake port, pupunta sa mga valve. So pagdating sa valve, papasok doon sa combustion chamber. Pagdating sa combustion chamber, susunugin, magiging mausok na siya. So yan yung flow operation nya. So ulitin ko lang, galing dito, maglalabas ng mist yung PCB, na which is normal lang dapat, pero ito naka-open lang lagi. So makapal na mist yung nilalabas. Tapos dito hanggang dito, papasok dito sa air duct, papasok doon sa compressor wheel ng turbo.
itutulak ngayon ng compressor well turbo dito sa intake manifold. Pagdating sa intake manifold, papasok doon sa intake port, papasok doon sa mga valve intake. So pagpasok ng langis doon papasok sa combustion chamber, masusunog siya ngayon, lalabas doon sa exhaust doon, magiging mausok siya. Ngayon pagdating sa exhaust, pupunta yan doon sa resonator or sa muffler, mag-i-imbak, lagi na siyang mausok, makapal na usok. So yan yung ano. So ngayon guys, para maiwasan yung ganun, dahil mahirap hanapin yung parts nito, dahil Nissan imported nga to, mahirap hanapin dito sa probinsya dahil malayo sa syudad. Tapos ang gagawin natin ito guys ay iba-bypass na lang natin. So hindi naman masisira yung turbo dahil may self-lubricating siya na linya galing doon sa engine oil sa crankcase. So hindi masisira yung turbo. Tapos yung intake manifold naman niya at saka doon sa intake valve, mayroon naman siyang langis na pumapasok para ilubricate yung mga valve. So which is a small amount lang. Ngayon hindi na natin pwede ibalik to dito. So itong hose na to, i-remedyo na lang natin, remedy. So pagka mausok guys na ganun yung senaryo sa sinabi ko, ito siya, tanggalin nyo dito. Pagka natanggal nyo yan, ngayon gagawa kayo ng linya dito na hose, ganyan, patungo dito. So lagyan nyo ng kagaya ng ginawa ko dyan. So nilagyan ko dito ng galon, empty bottle sa langis, tapos tinusok ko dyan, tapos nilagyan ko ng pasingawan para hindi siya mag vacuum. So lagyan nyo ng butas, itusok nyo yung hose, tapos lagyan nyo ng butas para hindi siya mag vacuum, makasingaw pa rin siya. So sa ganyang paraan nasasahod niya yung oil. So dito nga guys, ang ginawa natin, galing dito na hose, pinasukan natin ng another hose ito. So wala tayong available, garden hose na lang, total ay pang sahod lang naman. So dito, galing dito, pinasakan natin, tapos umikot siya dito, tapos hinanapan natin ng location. So papasok siya dito sa bote, yung langis, tapos hindi siya mababacuum dahil may butas dito sa takip. So yan, maiiwasan natin yung usok sa ganitong pamaraan. Yan. Yan, hindi na siya magiging mausok yan. Tapos hindi na tutulo doon sa baba kasi minsan nagiging false diagnose yung technician dahil dito, pagka minsan nilalagay lang nila dito, hinahayaan na tumulo dyan. Kaso sa transmission at saka engine oil dyan, minsan magkakaroon ng problema na akala natin tumutulo. So yun lang, this is Autoboyson, nagbibigay ng tips sa inyo guys, sa mga baguhang mekaniko at saka sa mga owner, customer. So ganyan lang ang technique para makatipid. Hindi na yan siya usok kasi dahil binaypas na natin dito, hindi na natin pinasok dito sa tubo na to. Ito, hindi rin siya magkukos ng low power kasi ito siya, mist lang naman ang kailangan dapat nito para malubricate yung compressor well at malubricate yung intake valve. Pero sa ganyan na sobrang lakas, hindi na pwede dahil naging mausok. So this is Autoboyson, God bless you all, maraming salamat. So pasensya na guys sa mga saan may dumadaan dito kasi na tricycle naglalako ng isda, ang ingay. Make